Gabi-gabi, iisa ang ruta ni Mang Tonyo mula Cultural Center of the Philippines hanggang Rojas Boulevard. Sanay na siya sa katahimikan ng daan tuwing hating gabi. Sanay sa malamig na simoy ng hangin galing sa dagat. At sanay sa mga pasaherong bigla na lang sumusulpot at nawawala. Pero may isang pasahero na hindi niya makalimutan. Isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputing damit. Basa ang laylayan na parang bagong ahon sa tubig. Unang beses niya itong nakita, eksaktong 12:00 ng gabi. Hindi niya narinig ang pagbukas. Hindi niya narinig ang pagsakay. Napansin na lang niya sa rear view mirror. May nakaupo na sa likod. Manong, sa CCTV lang. Mahina ngunit malinaw na sabi ng babae. Kinilabutan si Mang Tonyo. Galing na siya roon. Miss, sarado na po doon, sagot niya. Hindi na ito nagsalita. Tahimik lang, nakatingin sa labas. Pagdaan nila sa CCTV, biglang naging mabigat ang hangin sa loob ng taxi. Sa salamin, nakita niyang tumutulo ang tubig mula sa buhok ng babae. Pero tuyo ang upuan. Paglingon niya, wala na ito. Nakasara ang pinto, walang bakas. Simula nun, gabi-gabi na, tuwing dumadaan siya sa CCTV, may sumasakay. Babae, basa ang buhok, at tahimik. Minsan, tinanong niya ang kapwa driver sa pila. May sumasakay ba sa inyo na babaeng nakaputi? Nagkatinginan ng mga ito. May isang matandang driver na nagsalita. Siya. Matagal na yan nagpapalandang. Sabi nila, nalunod daw yung malapit sa BLN mong dekada 80. May show daw sa CCTV noon. Tapos hindi na daw nakauwi. Hindi makatulog si Mang Tonyo ng gabing yon. Naawa siya. Dahil tuwing sumasakay ang babae, iisa lang ang sinasabi. Sa CCTV lang. Parang may hinihintay. Parang may hindi natapos. Isang gabi, habang papalapit siya sa CCTV, naramdaman niya ang malamig na presensya. Manong, sa CCTV lang. Huminga ng malalim si Mang Tonyo. Hindi na siya natakot. Miss, may hinahon niyang sinabi. Ilang taon ka na pong pabalik-balik dito? Tahimik lang. Hindi po kayo makakauwi kung dito lang kayo lagi. Dahang-dahang tumingala ang babae sa salamin. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang mukha nito. Maputla, namamaga ang mga mata. May bakas ng lungkot na hindi matahimik. Doon lang ako dapat. Bulong nito. Umiling si Mang Tonyo. Hindi narito ang punta niyo. Binago niya ang direksyon ng taxi. Palayo sa CCTV. Palayo sa dagat. Patungo sa isang simbahan na bukas pa kahit hating gabi. Habang papalapit sila, unti-unting umiinit ang loob ng taxi. Nawawala ang amoy alat ng dagat. Miss, mahina niyang sabi. Dito na po kayo tumuloy. Magpahinga na kayo. Huminto siya sa harap ng simbahan. Paglingon niya, nakatitig sa kanya ang babae. Sa unang pagkakataon, ngumiti ito. Hindi na malamig ang ngiti. Hindi na mabigat ang hangin. Salamat. Mahinang sabi nito. Sa isang iglap, wala na siya. Walang tubig, walang bakas. Mula nun, gabi-gabi pa rin dumadaan si Mang Tonyo sa CCTV. Pero wala nang sumasakay. Wala nang malamig na hangin. Wala nang patak ng tubig sa likod. At tuwing naririnig niya ang kampana ng simbahan sa malayo, napapangiti siya. Dahil minsan, hindi lahat ng multo ay nananakot. May ilan na kailangan lang ihatid pa uwi. Sa isang tahimik na opisina sa ika-10 palapag, may mesa sa dulo na matagal ng bakante. Walang pangalan, walang gamit. Pero gabi-gabi,
may nauupo roon. Si Mary ay isang accounting staff. Tahimik, masipag, at laging huling umuwi. Dahil dati, hindi siya nag-iisa. Si Ana ang pinakamalapit niyang kaibigan sa opisina. Sabay silang kumakain, sabay silang umuwi. Hanggang sa isang gabi, hindi na nakauwi si Ana sa kanyang bahay. Isang aksidente sa parking building. Nagulat at nalungkot si Mary sa nangyari sa kaibigan. Hanggang sa may libing si Ana, hindi pa rin siya makapaniwala na wala nang matalik na kaibigan. Isang araw, pumasok si Mary sa opisina. At maya-maya, isang pamilyar na tinig ang narinig niya. Isang pamilyar na boses. "Mary, tapos ka na?" At nakita niya nakatayo si Ana sa tabi ng mesa. Mukhang buhay, mukhang normal. At simula noon, gabi-gabi na itong nagpapakita. Hindi naman mukhang nananakot. Minsan nakaupo lang, nakatingin, nakangiti. Ngunit sa tuwing uuwi na si Mary, ay palagi ito nagtatanong, "Bakit ang aga mo umuwi?" Ngunit sa paglipas ng mga araw, unti-unting napapansin ni Mary ang mga pagbabago. Hindi na gumagalaw ang mata ni Ana. Hindi ito humihinga. At tuwing didikit si Ana sa kanya, laging malamig. "Ana, hindi ka na dapat nandito," pabulong na sabi ni Mary. Ngumiti lang ito. "Hindi pa ako pwedeng umalis," sagot ng boses na parang nanggagaling sa malayo. Dumating ang mga gabing hindi na lang sa opisina nagpapakita si Ana. Sa elevator, sa banyo, sa salamin ng bahay ni Mary. Laging nasa likuran niya. At palaging bumubulong. "Samahan mo ako, Mary." Hindi na makatulog si Mary. Hindi na makakain. Kahit pumikit siya, naroon si Ana. Nakatayo, naghihintay. Isang gabi sa opisina, hinarap na niya ito. "Pagod na ako," umiyak na sabi ni Mary. "Hindi na kita kayang makita araw-araw." Tahimik si Ana. Unti-unting nagbabago ang mukha nito. Pumapayat, pumuputla, nabibitak ang balat. "Kung haalis ako, sino na ang sasama sa'yo?" tanong nito. Lumapit si Mary, nanginginig. "Isa ka na lang alaala." Napatigil si Ana. Sa unang pagkakataon, mukhang nasaktan. "Akala ko hindi mo ko iiwan," sabi ni Ana. Umiyak si Mary. "Hindi kita iniiwan. Pinapalaya kita." Unti-unting umurong si Ana, parang hinihila ng dilim. "Salamat," mahinang bulong. At sa isang iklap, wala na siya. Kinabukasan, napansin ni Mary na tinanggal na ang bakanting mesa. Hindi na nagpaparamdam si Ana. Pero sa tuwing uuwi siya, parang may naririnig pa rin siyang nagtatanong, "Mary, umuwi ka na ba?" Sa isang maliit na baryo sa probinsya, may balon sa dulo ng bukid na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Hindi dahil sa marumi ang tubig, kundi dahil sa may nakatira raw doon. Taginit noon, matindi, bitak-bitak ang lupa. Natuyo ang mga poso. Isa-isa ring nauubos ang tubig sa mga balon sa gitna ng baryo. Pero may isang balon na hindi kailanman natutuyo. Ang balon sa dulo ng bukid. Sabi ng matatanda, may engkantong nakatira doon. Isang nilalang na hindi nagpapakita, pero naniningil. Hindi pera ang kabayaran, kundi tao. Si Pedro, isang binatang magsasaka, ay wala nang mapagkuhaan ng tubig. May sakit ang kanyang ina. Kailangan nila ng tubig para inumin, para ipangpaligo sa lagnat. "Huwag doon, iho," sabi ng matandang kapitbahay. Marami nang nawala dyan. Kapag gabi, may umiiyak sa ilalim ng balon. Pero wala nang ibang pagpipilian si Pedro. Kinagabihan, dala ang 2 timba at kasera. Nagtungo siya sa dulo ng bukid. Pagdating niya, kakaibang lamig ng hangin. Parang hindi taginit,
Parang may malamig na kamay na humahaplos sa batok niya. Lumapit siya sa balon. Tahimik. Masyadong tahimik. Ibinaba niya ang timba. May tubig niya. Malinaw. Malalim. Hindi mabot ng ilaw ng kasera ang lalim. Habang inihila niya ang timba, may narinig siya. Isang mahinang tawa. Hindi galing sa paligid, kundi mula sa ilalim. Napahinto si Pedro. Guni-guni ko lang yun, bulong niya sa sarili. Pero nang sumilip siya sa balon, may nakita siyang refleksyon. Hindi na mukha niya, kundi mukha ng isang babaeng maputla, mahaba ang buhok, nakangiti ng pilit, at ang mga matay purong itim. Biglang kumawala ang lubid sa kanyang kamay. Tahimik ulit, pero ngayon may bulong. Tubig, kapalit, buhay. Nanginginig si Pedro. Kinuha niya ang timba at muli itong ibinaba. Tubig lang ang kailangan ko, sigaw niya. Sa pagkakataong ito, mabigat ang timba. Parang may nakasakay. Hinihila niya ito ng buong lakas. Pag-angat ng timba, hindi tubig ang laman, kundi putik at mahabang hibla ng buhok na tumutulo. At mula sa loob ng balon, may kamay na sumungaw. Maputla, mahaba ang mga daliri. Hinawakan nito ang braso ni Pedro. Nahulog ang kasera. Namatay ang ilaw. Hinila si Pedro pababa ng nilalang. Pagkaraan ng ilang segundo, tahimik. Kinabukasan, may mga nakakita ng dalawang timba sa tabi ng balon. Walang bakas ni Pedro. Pero ang balon, mas malinaw pa ang tubig kaysa dati. Hanggang ngayon, naroroon pa raw ang balon. Kung sakaling makita mo to, huwag ka nang lumapit. Baka magaya ka kay Pedro.